si Glenn Deresigo, 45 years old. Ang trabaho ko ay nangangalakal. 5 years na po ako nangangalakal. Meron ako sakit sa balat, bawal lumabas, bawal sa init. Lagi ako balot. Nangangalakal na ako nun, meron akong parang, siyempre di ba tubig. Hindi ko naman alam kung ano yung tubig na yun. Binuhos ko sa katawan ko mukha. Hindi ko alam, chemical pala yun. Pero pag inamoy mo siya, hindi siya parang tubig lang siya hindi siya masakit, hindi siya mamapdi. Pero nung tumagal, ayun na, nagkaroon na siya ng but-but. Subok ko ng mga dahon-dahon, walang effect. Niyaan ko na lang, tutuyo naman siya pero feeling ko parang lumalala siya. Nakahingi po ako ng tulong sa DSWD, tsaka bibili ko yung naging check-up sa clinic. Humingi po ako ng tulong sa konting pagpapais lang po ng buwan namin kasi hindi ko naman po kaya kasi nangangalakal lang po. Maraming salamat po Spice Boys. Sa grocery na binigay yung tulong sa akin, malaking tulong na po ito sa akin. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat and napakaganda ng topic natin ngayon kasi kailan lamang grabe ang bagyo, grabe ang baha, and of course, grabe din yung mga nagkasakit. At isa dito sa pinakamalubhang sakit na ating i-discuss ay yung leptospirosis. But before I begin, of course, ang aking kapartner, Congressman Ricky Sandoval. Magandang gabi, Mike. Magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin. Oh, yun na. Of course, papakilala natin yung guest natin. Papakilala natin siyempre yung guest natin ngayon. Alam mo ito, Ilongga. Napakagaling. Registered nurse, doktora, at siya ay nagpa-practice ng internal medicine. Kanina nagtatanong si Kong Ricky about, anong tawag dito? Sa prostate. Sabi ko, internal medicine si doktora. But anyway, ito, mag-guide tayo ni doktora sa ngayon. Sa mga taga Malabon na nanonood, alam ko maraming nanonood dahil maraming apekto ng baha. Ng baha. Yeah. And of course, bago yan, pakilala mo natin, Doktora Austin Magno. Doktora, magandang gabi sa'yo. Hello po. Good evening po sa inyo. Good evening, doktora. So, sobrang thank you sa pag-invite sa akin para at least ma-share ko din yung knowledge ko sa mga tao. Naku, Doktora, thank you so much kasi alam mo itong bagay na topic natin ngayon, marami talagang hindi nakakaintindi. And in fact, nakakatakot eh. At parang, kung ako tatanungin mo, napaka-tridor nitong sakit na ito. Yes. No? And sa amin nga, dahil kami, halos lahat ng barangay namin ay binaha, kaagad ang ginawa po ng pamahalaan lokal ni Mayor Jeannie po, ay nagkontak kaagad ng mga medical mission. But, eto, nakakalungkot, doktora, at kaya nga, sabi ko, napaka-importante yung topic ngayon dahil kahapon, umikot ako doon sa mga namatayan sa Malabon. At 3 po dito ay namatay dahil sa leptospirosis. Isa ay 17 years old na lalaki. Yung isa ay 26 years old na babae. Isa naman 46 years old na lalaki merong mga batang anak. No? So nakakalungkot. At paulit-ulit yung sinasabi nila na napakatagal ng bumaha, nalusong sila, pagkatapos nilagnat. Yung isa naman nilagnat tapos nagsusuka, tatae. Pagkatapos hindi na makaihi. Pagkatapos dinila na sa ospital. Sino to? Yung bata? Ito mga pasyente. Iba-iba ang, yung kapares ito, yung 17 years old. Okay. Hindi makaihi, 3 araw. Dinila nila sa Tondo General. Puno. Nagpunta sila sa San Lazaro. Puno. Bumalik sila sa Tondo. Pinakuha ng test. No? Kung anong mga test yun. Pinapunta sa kidney center. Wow. Puno. Nung sila ay nakapila na para doon sa test, kailangan daw ng doctor's request galing sa Tondo. So nagpabalik-balik pa yung Wow. yung bata. pasyente. Yung pasyente. Yung bata. At
yung mga ospital na kung saan kapares ng Tondo General, ay yung kanilang mga ward ay puno na, pati sa hig may mga nakahiga na, may mga Nakahandusay sa Ganong kalala ang nangyari sa mga cases ng leptospirosis, at least doon sa aming lugar. And I would imagine na hindi lang doon sa mga hospital na yun, dahil ilan lang naman ang mga public hospital na kaya ito, no? At usually, pag dumating sa hospital na yun, ang sinasabi sa kanila, kailangan na tayo mag-emergency dialysis. Okay, kuminsan makapag-dialysis isang beses, pagkatapos kinabukasan nawala na yung pasyente. Nakakalungkot, nakakabigat sa loob dahil alam natin na magkakaroon tayo ng ganyang kaso pagkatapos ng baha, pero hindi alam ng taong bayan kung ano ang sintomas, at dahil yung lagnat dumadating lang 5 or 6 days pagkatapos lumusong sa baha, ay hindi nila nalalaman kung paano i-prevent ito. Kaya maraming salamat, Doktora, sa pagpunta mo ngayon dito sa amin. You're very much welcome po, sir. Yes, Doktora. So, yung binabanggit ni Ricky na yung pangyayari na biglaan, tapos biglang lumala na, anong guidance ang mabibigay mo sa mga pamilya? Okay, so number 1 po, very important kasi yung history, no? Kung anong nangyari sa pasyente. Halimbawa, pasyente nila nilagnat po, no? Pero may history ng paglusong sa baha, no? Kung halimbawa ngayon, rainy season, lumusong sa baha, tapos biglang nilagnat, automatic dalhin agad sa hospital para ma-assess na. Kasi usually, yung incubation period ng leptospirosis starts at 2 days up to the 28th day upon exposure po. No? So regardless, kung yung pasyente may sugat sa paa, or wala mang sugat sa paa, but the fact na may history na lumusong sa baha, automatic dalhin na agad sa hospital. Okay. Pero kung wala namang lagnat, pero may history pa rin ng lumusong, automatic punta agad sa nearest health center para kumuha ng prophylaxis, no? Para ma-prevent natin yung leptospirosis. Ano ang prophylaxis na binabanggit mo, Doktora? Kasi baka naman pwede nang hindi ka na pumuntang health center, ikaw na mismo bumili. Di ba? Ano yung mga pwede? Okay, yung prophylaxis kasi, sir, it's antibiotic, no? So hindi siya over the counter na automatic mabibili mo lang siya. So you have to go and consult a health center sa doctor sa health center para mabigyan po. Sometimes ang health center may mga available naman na antibiotics, so they can give it right away for free sa health center, like doxycycline nga po, no? Doxycycline. Yes. Ilang milligrams sa kailangan niya dyan? Sir, actually 100 milligram ang preparation, but we have to categorize the risk of the patient kung mild siya, moderate, or severe siya, or high risk, no? Na magkaroon ng leptospirosis. So, para masabi natin kung low risk siya, so number 1, yung patient, no, merong exposure sa baha pero walang open wound. So usually, we give it single dose, 200 milligrams. So 2 capsule yan, single dose lang ibibigay namin. One a day? Single dose, once lang. Dalawang capsule at that moment lang, tapos stop na. Yung moderate risk naman po is yung may open wound plus exposure sa baha. No? So usually we give 100 milligram of doxycycline, good for 3 to 5 days po siya. No? And then yung sa high risk naman is yung patient may open or walang open wound but persistent siya na may exposure sa baha. So for how long natin ibibigay yan? 200 milligram once a week po until such time na wala na siyang exposure sa baha. So, continuous siya. So, alam niyo, meron ako kasi nasa Red Cross po kasi ako. At ako ang chairman ng Red Cross dito sa Malabon. Yung ibang mga staff namin, dahil lumulusong sa baha, parang ginawa nila preventive. Pwede po ba yan? Uminom sila, pero nahilo daw sila kasi dalawa nga yung tinake nila. But so far, okay naman sila. But these are people na nakakaintindi. Pero, Rick, yung based on the ni Doktora, high risk kayo. So 200 milligrams once a week. Ang high risk po, sir, is kung may open wound or closed wound pero
araw-araw exposed kayo sa baha. Ayan, Pero sila. kung wala naman na, halimbawa 2 days after, 3 days, wala na, until na, wala ng exposure, then doon lang siya sa moderate risk. Kasi namimigay kami ng pamphlet Okay. kung how to prevent it. Pero yun nga, during that time, 2 araw na lubugan, okay, uminom na sila. And at least, ito mga educated about the risk of leptospirosis kasi talagang ginagawa namin yung mga rescue. But kadalasan kasi po, hindi nila alam na ano ba yung leptos na yan. At bago nila malaman, kailangan nila mag-dialysis sa ospital. In fact, sabi nga doon sa NKTI, ito, binabasa ko lang yung datos. According to Deputy Executive Director Tanggilan, out of 70 na leptospirosis patients, 67 ang nag-dialysis na. Wow. Talagang grabe ang epekto pala nito, no, immediate. Yes. Pero ikaw to, doktora, pagka ba, kunyari, bigla akong nag-dialysis, pwede bang after a while, hindi na huminto ka na? Actually, pwedeng matanggal naman after dialysis kasi what happens sa isang patient with leptospirosis, nagkakaroon sila ng acute kidney injury, no? So I would like to clarify kasi in layman, pag sinabing acute, parang terminal na. Yes. Pero in medical term kasi, the word acute is parang sudden onset. Biglaan lang siya na pagtaas ng creatinine or pag-shutdown ng So kidney. you will not be dependent So on hindi naman, reversible naman siya. The reason why we want to dialyze the patient is to prevent yung uremia and then yung toxin, no, na kumalat lalo sa katawan. So matatanggal naman natin siya eventually sa dialysis para ma-reverse natin yung damage ng kidneys niya. So iihi ulit eventually ang patient, then ma-out siya. Kasi nga, yung sinasabi nila, bakit, doktora, papasok muna yung lagnat, pagkatapos, ang sinasabi, hindi nakaihin ng 3 araw. Okay? Ano ang reason kung bakit hindi ka na makaihi? Okay. So number 1, we have to understand first, sir, no, the mode of transmission, what is leptospirosis in general. So if I have, let me explain lang po. No? Sige, please. So number 1, leptospirosis is very common in tropical countries like tayo, no? So number 2, it is caused by a Leptospira species, no, na bacteria. So sa atin, kilala natin siya na galing siya sa daga. But actually, pwede siya kahit sa domesticated animals. Basta infected siya, no, ng Leptospira. No? So for example, aso, pusa, chicken, or pwedeng mga kalabaw, no? So pwede sila. Basta may bacteria ng Leptospira. Tapos makontaminate yung water, pwede po tayong magkaroon ng leptospirosis. So, quick question. Yung Leptospira, hindi nakakamatay ng aso, daga, pusa? Pwedeng mag-cause din ng death, pero varying symptoms pa kasi siya, no? Bago natin ma-detect na, may leptospirosis ang aso, may leptospirosis ang certain animal niya, no? And sometimes kasi hindi yung mga animals hindi naman nagma-manifest ng typical manifestation ng leptospirosis tulad ng sa tao, no? Yes, but of course, yun nga, sabi ko, pag naihian yung area tapos nagbaha or yung tubig na iniinuman natin na contaminate tapos nainom siya, pwede tayong magkaroon ng leptospirosis. Yan ba, doktora, like for example, aso, merong ang tawag sa bacteria na yan? Leptospira. Pag dinlaan ka ba dyan, tapos may sugat ka, mahahawa ka? May chance din po. And how do you get Most tested? of the time kasi, it can be fecal oral, but most of the time sa urine kasi siya na ilalabas. That's why, kung makikita niyo po, sir, no, kidneys nag-shutdown most of the time first. No? So, kasi it is, yun yung first na manifestation kung saan din yung Leptospira unang pupunta. Sa dami doktora ng mga nangyayari dito, no? Punong-puno ng mga ospital natin. Parang kulang na lang sabihin na medical emergency itong nangyari dito sa bahaan na to Hindi ba? Ano ang dapat gawin natin pagdating dito sa mga ganitong mga bagay? How do we... So, number 1, early treatment is a must, no? Early treatment. Pero kung on how to prevent it, number 1, so let's talk about first, kung na-expose na po tayo, no? Ano muna ang mga to watch out natin? So, as what I've said, on the 2nd day to the 28th day, yun yung incubation period. So, yun yung time na dumadami sila sa katawan natin. So,
pag ang patient nilagnat, automatic dalhin na agad sa hospital. Kasi we have to screen the patient, no? Kung mag-positive ba siya for leptospirosis. Ano ngayon ang mga other to watch out? So number 1, fever, plus behind our back, may idea tayo na nag-wade siya sa flood, plus pananakit ng kasukasuan, Okay. no? Or diarrhea, pagsakit ng tiyan, GI symptoms, Pagsusuka, sabi mo. Yes, yes. no? LBM or pagsusuka, o kaya sobrang masakit ang ulo and pamumula ng mata, no? Okay. So automatic, yan yung mga signs ng possible po na nagkakaroon na or Pero yung symptoms. isa hindi man lang nagkalagnat, pero sumakit ang katawan. Okay. Body pains, no? body Oo, pains. very. Pero hindi nagkalagnat. Hindi nagkalagnat. Baka, sir, yung meron siyang fever pero hindi na document. Kasi sometimes pwedeng sabihin na wala akong lagnat or pwede mo din sabihin na may lagnat ako pero pag tinanong mo paano mo sinabi na may lagnat ka, kasi mainit ako, hawakan. Pero baka kasi ang body pain niya is already a sign also of fever. Kasi kahit sino naman pag nilagnat nagbabody pain Pero baka lang na hindi niya nararamdaman na sobra or nag-chill siya or nilalamig siya, pero it's more of body pain po. Pero, doktor, yung kanina binabanggit nyo, no, pinag-usapan nyo ni Ricky. So, immediately, kunyari, nagbaha, na sumulong ka. Diba? Uminom ka na. Yeah. Diba? Immediately, 100 Immediate- milligrams ng 200 actually, 200 200 ng antibiotics. Kasi actually, when is the best time to take the medication? Actually, within the 72 or 24 to 72 hours, upon exposure, uminom ka na kaagad. Okay. Oo, kasi that's the golden period or the time na mas maganda yung effect to prevent leptospirosis. Yeah. Doktora, itong mga na-interview ko, 5 days, pagkatapos nagkalagnat sila, after 5 days, pagdala nila sa ospital, too late na Oo. Hindi ba? Parang napaka-tridor nga nitong sakit na ito, na bago ka magkaroon ng physical manifestation nung leptospirosis, it's too late already. Yes, kasi next doon, most of the time kasi nakikita namin sa patient kung hindi sila nagiging dilaw or hindi na nakakaihi, hindi nila dinadala sa hospital. Akala lagnat lang. Akala simpleng trangkaso lang, pero yun pala pwedeng leptospirosis na. So, yung leptospira kasi isa sa mga ina-attack niya na organ system is the kidney, no? Yeah. So, pag in-attack yon ng leptospira, eventually, babagsak yung function ng kidney. So, ano ang sign na bumabagsak ang function ng kidney? Walang ihi yung pasyente. Okay. No? So, minsan nagmamanas, Yun no? nga, sabi sa akin, 3 araw na hindi umihi. Yes, oo. So, automatic yan pag wala ng ihi, kahit anong gawin natin, automatic yan dialysis kagad yan. Ako, doktor, na may tanong. Nagtataka lang ako kasi di ba pagka sa social media, ang dami nagpo-post naglalangoy, nag-iinuman, kung ano nung ginagawa, hindi naapekto ng sakit. I mean, I'm sure one way or the other, merong pusa, nagkado na pero dahil siguro sa dami ng tubig, Yes. nagiging insignificant na yung bacteria. How do you explain that? Sorry, what do we mean na insignificant? Ibig sabihin, kunyari, di ba, may bigla naglalangoy sa baha, may nagdadiving, may nagkano. Okay. Pero, ganun ba dahil masyadong yung tubig at flowing yung water, insignificant na yung bacteria? No. It doesn't mean na flowing na parang tulad lang sa dengue na kailangan ang tubig ay flowing para walang lamok na mangingitlog. In the area kasi, pag inihian ko tong area na to, or inihian ng isang infected na hayop, di ba matutuyo yan. So kahit i-flush out yan, sunod-sunod pa rin yan. So yung leptospira na bacteria, kakalat yan sa buong tubig, kahit marami man yan or konti. Ibig sabihin doon talaga napakaliit lang na quantity nun ang dapat nasa tubig. Kasi ang daming tubig hanggang dibdib ang tubig Yes, how much more kung inaanod siya. So, ibig sabihin, simula dito hanggang doon, aanurin yung bacteria. Yung bacteria mismo, di ba? Yes, oo. No, so, sorry mga nanonood, dapat siguro yung mga lalot baha, di ba, daming nagdadive, nagtitanuman, nakababad yung paa, nagiin, di ba? Yan lang yung... Doon nga sa amin dumaan kami, talagang may isang grupo ng mga lalaki, may dalang Alfonso, nagsashot sila, ang baka, ang Nakalubog. bewang. Oh, yun, Ang masama yun. Nagpapainit. Yes. Kan.
Kasi parang yun isa pa kung lalaki or babae hanggang bewang dito. Yes. So may isang port of entry diyan, no, which is the genital area. Yes. Na pwedeng pumasok din yung leptospira. So- Mas lalong delikado na kasi nga diretso na agad yan sa pantog. Eventually, diretso na yan sa kidneys So, mo. yan ba, sabi mo nga, doktora, na kung may sugat, mas susceptible Or ito. mucus. Yes. Di ba? Pero yung mga organs mo, may butas yun, pwede pumasok doon. Yes. That Oo, can be through the considered- bloodstream. Oo. Kaya, well, ako, naisip ko kaagad, no, yung mga lugar na bumabaha, like for example, sa Malabon, no, sa Navotas, sa Marikina, no, dapat talaga may, una, pagsabihin yung mga tao, huwag kayong lulubog sa tubig. Agree. Kasi nga, akala nila parang wala-wala lang, no? Kasi siguro, ang isang factor din, sir, na nakikita ko, parang kulang din sila sa understanding about what is leptospirosis all about. Akala nila, it's a very simple na sakit na, okay lang yan, na parang binabaliwala. Pero ang daming namamatay with leptospirosis. Can we say, as a management point of view, na pag ikaw nagkabaha, mag-prepare ka na kaagad sa mga health center mo ng gamot para lahat ng lumusong sa tubig, bigyan mo na automatically yung 100 milligrams na 2 capsules, na, no? 2 capsules, Oo. no? 2 capsules. Yes. Para ma-prevent mo na yan. At kung may sugat ka, sabihin mo para mabigyan ka ng additional Nang mas doses. Yes, agree po. Coming from the health center, para hindi na po ma-congest yung Mga hospital, dun pa lang sa area, sa barangay, sa health center, may mga barangay health worker, may rural health doctor, dun pa lang, i-disseminate na yan agad. So, in management-wise, pag halimbawa may upcoming typhoon, may upcoming na mga like bagyo, no? And nafo-foresee natin na magbaha, dapat we will be prepared na. No? Doktora, i-clear ko lang pagka yung light exposure, inom ka kagad 200 milligrams. Yes, single dose. Single dose at dalawang 100. Pag moderate, 100 lang milligrams, pero 3 to 5 days kang inom. 3 to 5 days, yes po. So ito, 1 time 200, ito, 100 milligram, 5 days. 5 days, 100. Pagka talagang high, 200 milligram once a week until such time. Once a week lang? Once a week until such time na mawala ka na sa baha. Walang exposure. Halimbawa, may baha pa doon, no? So, hindi once every day. hindi po. Bakit Once, parang mas mabigat ang ano? You moderate. actually every day. hindi din po, no? Kasi 100, 100, 100. So, lima. Ang ano doon kasi halimbawa may baha, no? Prolong yung baha. So, iinom ako ngayon ng 200 milligram. Oo. So, continuous po yan. Tapos, ma-expose na naman ako bukas. So, sige lang, continuous naman siya. Kung makikita mo, 100 milligram lang sa moderate. Pero sa high risk na mga population, 200 milligram pa rin. Pero every week na sila Every week iinom. na yun. Every week until such time na wala na silang exposure sa baha. Yung sinasabi mong high risk, yung continuous exposure, pagkatapos may sugat pa. Regardless kung may sugat or wala. regardless. Basta So, continuous continuous exposure sila. No? So more or less, itong light at saka moderate ang medyo target natin, no? Yes, oo. Oo, kasi, di ba, pag nagbaha naman, like sa Malabon ba, I'm sorry, Rika, gaano kataas inabot yung baha? Hanggang bewang ibang lampas tao. Lampas tao. Sa ibang Gaano areas. katagal inabot? Inabot ng iba 2 araw. 2 days. So, So, so 2-3 kung 2 days. days, pwede mo nang ibigay with a moderate. Moderate. Moderate Oo, na. oo. Oo. Kasi basta may cut sila, no? Cut. Pero kung early exposure lang naman sa baha, tapos wala na din after like 24 hours, 48 hours, wala nang exposure, then single dose will be sufficient na 200 milligrams pa. Pero, alam mo, meron ako doktorang kamag-anak, nagkaroon ng leptospirosis, pero hindi lumusong sa baha. Okay, ano naman ang masasabi Bakit, dito? Bakit gano'n? Kasi ang kadalasan sinasabi natin dahil sa baha. Ito, Lumubog. hindi man lang lumubog sa baha, sa pagkain kaya to, or some other ways, and how do you prevent it sa bahay mo? Kasabi nyo nga na merong mga hayop na nagkakaroon ng ganitong bacteria. Number one, sabi ko nga kanina, hindi naman kailangan na
may baha para magka-leptospirosis, no? Kahit sa bahay pwede contaminated water or contaminated na mga food, no? Okay. So pwede pa rin, lalo na pag hindi, yung mga, minsan mahilig tayo sa mga sushi, tapos what if contaminated pala siya, no? Okay. Or Hindi naluto. Hindi naluto, no? O kaya naman mga sashimi, o kaya mga sausawan na na-contaminate. Remember, ang sa bahay natin, syempre yung mga domesticated dogs na, ang mga dogs natin na yan, malinis naman yan kasi vaccinated naman yan sila Yes, no? oo. So, ang kalaban natin ang mga daga sa bahay, no? Okay. So, hindi kasi natin alam kung naihian ba ng daga yung certain food na yan or yung certain ingredient na gagamitin natin sa pagkain natin Yes. or yung water na iinumin natin. What if yung sa faucet natin na-contaminate pala yon? So, isang din yon, part na magiging reason bakit nagka-leptospirosis Yun daw, siya. doktora, yung mga soft drinks na may pop-up, yung pinapop mo yung Yung kailangan edge. daw linisin mo talaga yun kasi minsan baka mamaya doon na dumihan ng daga or whatever. Well, kung naka-stock yung soft drinks dyan before, no, sa mga sari-sari store, no. So minsan yung mga nakabote-bote na naka-stock dyan, tapos minsan naihian na pala ng daga. So syempre nalalagay sa ref, no. And then may bibili, bibenta, ipapop, tapos syempre pwede yung ihi doon. Halimbawa, pag pop up, di ba, magbabubble yung soft drinks. Pagpasok nun, pagbalik ng bubble doon sa baba, yun na. Tapos Lalo na yung in-can, may edge yung latte. Ayun, pwede din po, no? Pag hindi na hugasan bago uminom doon, pwede din po. It's very hard pala to protect yourself. But how do you clean it? How do you protect the faucet? Sinasabi mo. Hindi ba Faucet, pwedeng tissue lang? Ganon? Actually, hindi So, we have to wash it with, syempre, number one, kung kamay natin, we have to wash with soap or we have to wash with Kung soap wipes, din. hindi kaya, pwede na siguro yung wipes. Pag mga antibacterial wipes. Antibacterial Oo, wipes. yung mga ganon, no? Pero kung mga wipes, dapat we have to see Ikaw, to it hilig na mo at least 70%. Hilig mo mag-coke. Mahilig ako Huwag ka mag-Coke mag-Coke Zero. lang, Coke Zero. May bacterial wipe ka lang, punasan lang. Tsaka mahirap lang i-detect kung yung, syempre, yung water natin i-contaminated or hindi, no? But if we are sure na malinis palagi ang ating paligid, no, free of rodents, no? So we are safe to say na safe naman tayo, no? And also hindi lang yung sa bahay, kahit mga farmers pwede din po, pwede rin sila kahit hindi nakalusong sa baha. Pero alam mo, doktora, I cannot emphasize talaga yung sa baha, yung mga kababayan natin. No? Yeah. Huwag niyo hong pahirapan ng inyong pamilya, ang gobyerno, pagka may ganyang baha, of course, yung iba, minsan di natin maiwasan. May mga binubuhat tayo, may mga kailangan tayo, Yes. no? Pero pagka naman lumulubog ka on your own, nagsiswimming ka on your own, wag na po naman sana, lalo yung mga bata. Yes. Nako, pag baha, ang hilig nilang maglaro-laro sa baha. Mag-swim, di ba? Kasi parang they are craving for parang pool, no? Ginagawang pool. Oo. So gustong-gusto nila ang isa pa, what if nakalunok pa sila ng tubig doon? So hindi lang lepto ang makukuha nila, di ba? Pero ang tao naman, hindi niya pwedeng kunwari yung tao umihi sa pool or sa baha, wala naman siyang ganun, no? Unless Infected yung patient ng ang tao na yun na umihi doon, pwede din po. Pwede rin. With Ang pool, sabihin, pagka meron kang leptospirosis, pag umihi ka sa pool, makukontaminate. Yes, halimbawa, ako nagka-leptospirosis Wala ako pang- pero mild symptoms pa Hindi lang. pa lumalabas. Or hindi pa. Nakaihi sa pool. Pwedeng mag-contaminate yun. Ngayon, doktora, nakaraan na yung bagyuhan, nakaraan na yung bahaan. Maraming mga tao, syempre, relax na. But how long after mong lumusong sa baha na pwede ka pa rin magkaroon ng Maapektuhan. Okay. Remember, the incubation period is up to the 28 days. So, okay. yes. No? So, when we say incubation, is the time of propagation. Okay. Okay? So, just like my patient, no, parang almost a month na siya, no, na nakalusong sa baha. may pasyente kayo ngayon, doktora. Yes, oo, Okay. no? Lumusong siya sa baha, no, pero almost a month na 'yon. Ngayon lang siya nag-manifest na nilaw, wala nang hirap na umihi, no? And to test, nag-positive siya with leptospirosis, no? So again,
pwede pa rin kahit 1 month siya, pwede pa rin. So, the fact na may history po kayo ng wading sa flood, then magsuspetsa pa rin May tayo. Magsuspetsa pa rin. Kasi karamihan naman, Sige, go. Mike, pag wala na akong nararamdaman, okay na ako. Wala Sa na. linggo na, wala na yan Oo. Hindi ba? Paano kung kunyari, yung immune system mo malakas? Can it help na hindi ka maapektuhan? It cannot help na hindi ka maapektuhan. It But cannot. somehow, yes, it cannot help. Kasi mag-i-invade talaga siya. Yung bacteria. But somehow, it will, kumbaga, i-prolong niya lang yung bago mag-manifest yung mga ibang complications, no? Okay. Pero kung halimbawa, yung patient, elderly, medyo may edad na, syempre yung immune system nila mas bagsak. So, mas frail sila, mas mabilis yung pag-manifest ng mga toxic na signs and symptoms of leptospirosis sa kanila. Yes. Ang unang symptom ba niyan, doktora, is yung lalagnatin ka? Yes. Kadalasan. Yan ang Kadalasan lagnat po. symptom. Okay, now, from the time na nilagnat ka, because obviously, siguro, kaya kang lalagnat kasi na-infect ka na. Okay, how long will it take for that disease to really catch you and become fatal? Okay. Wala kasing hard and fast rule. Wala sa, kahit titingnan natin sa diagram, wala kasi, no? Na magpapakita na dapat within 24, within 48 hours, pangit na, biglang papangit siya, no? Pero most of the time, in 3 to 5 days, pag severe talaga siya, no, pwedeng maging fatal po, no? But para masabi natin na fatal na yung leptospirosis, so number 1, may signs na siya of jaundice, pakonti-konti. Naninilaw, sorry, no? May signs of paninilaw, o kaya naman walang ganang kumain, nagsusuka, nanghihina, or dehydrated ang patient. Yun talaga, those are the signs na magtotoxic na ang patient. By symptoms. Pero pag by signs, titingnan natin by laboratory, pagpunta sa hospital, halimbawa, yun ang sign. Tingnan natin ang laboratory ng patient. Pag medyo mataas ang creatinine, no, test sa kidneys, tapos mababa ang platelet count, mataas ang white blood cell, minsan bagsak na din ang white blood cell, yun signs na yun na pa-fatal na yung patient. Tapos pag tiningnan mo, yung iba nagko-congest, parang pumapangit ang hininga nila, may ubo, no? Pag pina-x-ray namin, ang pangit, pag tiningnan mo, parang pneumonia siya, no? So yun na yung mga fatal signs talaga na chances are pwedeng mag 50-50, no, yung pasyente. Ano ang unang treatment yan, doktora? Pag pumunta sa ospital, heavy antibiotic ba yan? Automatic antibiotic talaga siya. Nakaswero na. Swero po, no? Tapos minsan nagdudual antibiotics na rin kami para po mahabol yung patient. Pag sinabi mong dual, Dalawang klase ng antibiotic. nakaswero pareho yan? Yes, nakaswero pareho yan. Yan yung recommended for the leptospirosis. Doktor, sa data natin ngayon, there are about more or less 1,400 leptospirosis cases. I guess after ng baha to, Yes. naglabasan. Doon sa iyong nakikita, ano pa yung mga pwedeng sakit na talagang makukos? Kasi kanina banggit ko, no, yung isang kaibigan natin na sepsis naman lumabas. Hindi ko naintindihan bakit sepsis yung bata. So, ano yung nakikita mo pang mga pwedeng makos ng typhoon? Yung baha pala. Sorry. Okay, other than the leptospirosis, no? So, another one, pwedeng typhoid fever, or cholera, no? Although cholera medyo mababa na. Pero yung typhoid fever, no, yung persistent fever na mataas. Saan galing yan, doktora? Sa water din, Salmonella typhi. Salmonella naman. No? Salmonella Bacteria naman siya. din siya. Bacteria din po siya, no? Okay. So, ang symptoms nun, yung iba, abdominal pain, nag-LBM, pero persistent na high-grade ang fever, no? 40 degrees, no? Na tuloy-tuloy yan. No? So, para ma-check natin, dadalhin sa hospital, pinapa-CBC namin, tapos check for Salmonella typhi, no? Okay. So, pag nag-positive siya, so automatic yan, typhoid fever. Antibiotic pa rin, no? Yung So, treatment. the same ba, doktor, yung ganon? Kunyari, whether salmonella or leptospirosis, immediately antibiotic, kaya din niyang patayin kagad yung salmonella? Yes, oo. Automatic Good, yan, antibiotic. Pero kasi, with Salmonella, currently, wala tayo talagang prophylaxis for Salmonella. Unless na-diagnose natin na Salmonella siya talaga, then we can give automatic antibiotics, no, sa patient. Hindi pareho. Hindi po. Pero would it help?
It will help po, no? Kasi most of the time, example, hindi naman sa baha, no? May contaminated na water pa rin. Same lang naman kasi sila ng mode of transmission, no? Yung sa oral fecal route. So, pupunta sila, yung patient, most of the time sa hospital or sa rural health, they will be started with antibiotics. Pero the problem is nami-miss yung test for Salmonella typhi, no? So, yung unang tinetest nila is dengue fever, no? Yun yung isang nirule out nila. So, pag persistent, hindi nagre-respond, dinadala na sa hospital, tapos pag chinek namin, Salmonella typhi pala, then we automatically give with IV antibiotics po. Ito ba ay mas delikado sa leptospirosis o delikado lagi yung lepto? Actually, both of them is delikado din naman po, no? Pero as to worst talaga na mga signs and symptoms or worst na mga effects sa katawan is the leptospirosis. Mas mabilis siya. Mas mabilis yung mortality. Napakabilis eh. Mas mabilis. Meron, yung kamag-anak ko, nung nagpunta sa kidney center, sabi lang ba sa leptospirosis, wala kang babayaran. Libre lahat. Because ganun bantay sila sa leptospirosis. So, okay. So, you mentioned leptospirosis, salmonella, tapos isa yung Cholera. Oo. Although cholera, wala na tayong cases dito, no, with the cholera. Okay. So, ang isa nating haharapin ngayon, no, so there are two kasi, no, when it comes to water-related diseases. The number one, the direct water diseases, and another one are the vector-related, no. So, Okay. yung mga vector naman are coming from the mosquitoes, no, like for example, dengue fever, Okay. chikungunya, no. Ano yung isa? Chikungunya, Doctor? no, sa mosquito. So, pero most of the time, sa ngayon, kung hindi leptospirosis ang nagko-congest sa hospital is the dengue fever. Doktora, bukod doon sa mga sakit na sinabi mo, marami rin nagkakaroon ng skin disease eh. Yes. Okay. Ano naman yung mga dapat bantayan natin mga skin disease dahil sa baha? Kapare sa mga alipunga o kung ano, Okay. di ba? Most of the time, fungal infection po. Okay. No? Saan naman nakukuha yan? Usually sa mga contaminated waters din po, no? Oo. Tapos kung lalo na pag ang patient is bagsak yung immune system or yung hygiene hindi maganda rin pagdating sa bahay, hindi naghugas. So pwedeng magkaroon po ng fungal infection, no? Dito sa in between skin or minsan yung mga ringworm, no? Pwedeng makita doon, no? So what we usually do, we refer it right away sa dermatologist para mabigyan po ng proper na Pero yan, mga topical naman topical or minsan nagbibigay din yung mga dermatologists with oral antibiotics, no? Depende kasi sometimes kasi the problem with fungal infection in our specialty kasi, no, pag tiningnan namin parang pare-pareho lang, pero but if we will refer it with a dermatologist, iba pala, no? So marami din kasing mga antifungal medication. Minsan kasi this will not work with this disease, another one will not work with this disease. So mas maganda talaga na ma-refer right away sa isang dermatologist. Are there certain skin diseases na life-threatening? So far, wala pa naman akong na-encounter when it comes to the waterborne talaga na life-threatening talaga siya, no? Unless if we are talking of the mga protozoal infection na mga skin diseases, although wala masyado dito sa atin ng ganon, no? Pero doktora, okay. Pagdating natin sa mga leptospirosis, may mga gamot tayo sa mga health center natin, mga super health center. Pero pagdating sa mga skin disease, bakit parang walang immediate na mga gamot? Lalo na yung mga topical medicine, mga ointment. Okay. Bakit parang walang ganun? Kasi number one, sir, ang ayaw din namin na ibigay kasi there are some topical antifungal infection na tawag nito, hindi nagre-respond yung patient. So, parang kumbaga, instead we are helping, we are doing harm further, no? So, ayaw natin ng ganon. Tapos, minsan, halimbawa, hindi kasi nadadiagnose, the skin diseases are underdiagnosed, no? If we are not well trained about it, no? Tapos, ito lang yung ilagay mo. For example, myself, may nakikita ko na it's not fungal infection, pero it's more of bacterial infection sa skin, pero pupunta muna sa certain na mga rural health.
sasabihin, ito, tapos pag makita mo, antifungal ang nireseta, Na mali pala. hindi nagre-respond, no? So, mali pala. So, instead na gumaganda siya, lalong pumapangit siya. So, that's why we discourage some topical medications, lalo na mga antifungal. Ako may tanong ako, doktora, you mentioned kasi parang, I guess Rick, no, concerned to ng mga nabinabang area. Sabi mo may increase ng dengue. Yes, oo. So, every after flood, pagkatas nagbaha. Sabi ni Congressman Ricky, medyo nawala na in 2-3 days. Pero ang next problem yan would be the dengue problem. Yes, oo. Pag stagnant naman Pag stagnant naman. Kasi nga, may iwan yung Oo, tubig. may kung iwan saan talaga. saan, Yes. diba? But remember, ang dengue, ang lamok kasi, maarte din yung lamok na nagdadala ng dengue, no? Ayaw nila mangitlog sa mga dirty na tubig. tubig. So, dapat Gusto nila malinis, Ba? no? Arte Oo. pala So, talaga most ng of the lamok. time, ganun siya. Pero, syempre, what if yung initial na tubig madumi, tapos pag nag-subside na yung mga particles sa baba, so pag tiningnan mo, medyo malinis naman siya, yung sa taas. So most of the time, mangingitlog din naman yan, no? Yung ano doon, yung lamok. So any stagnant water, basta medyo malinis sa paningin nila at nangitlog sila doon, so pwede pa rin. Pagpalagay na natin yung gulong, di ba? Yes, Ayun, oo. very common. Yung silt, bumaba na. Doon na mangingitlog yung Yes, yung lamok. So Oo. siguro, maganda yan, lalo tigit dun sa mga nabaha na lugar, magkaroon talaga ng check dun sa mga lugar. Yes, Make sure definitely na malinis, matapon matapon. yung tubig, no? Kasi Oo, yung baka mga naman stagnant pandemic water. naman ng... Meron... bigla na papasok sa isip ko, di ba nangyari yung Undoy? Meron ba tayong data to show, public health data na after Undoy, tumaas ang dengue? Kasi, that yung binabanggit mo, doktora, very, very likely, baka ganun ang mangyari. Well, way back when Ondoy, that was 2016 ba? 17? Hindi, parang ano 2014. na yan, mga ganun yan, 2016. Mga 2016, 20. Well, basically, sa mga provinces, meron talagang outbreak ng dengue, no? Pero dito, during that time, parang wala pa kami masyadong Pero sa natala. provinces meron. Yes, or maybe meron kasi minsan, what happen naman sa mga patients na may dengue, pag walang signs of rashes, walang signs of bleeding, hindi rin sila pupunta doon. So, minsan, sometimes dengue are underdiagnosed. Oh. No? Kasi, okay, like for example, may patient pupunta sa'yo, nilalagnat. Kasi 5 days na, nilalagnat, 6 days, hindi bumababa paracetamol. Pag pinatest namin, nag-positive siya sa dengue. Pero pag tiningnan mo, yung sa dengue ay IgG, no? So, ibig sabihin, that's the previous infection. So, ibig sabihin, yung lagnat mo, hindi yan ngayon dengue. So, pag tinanong mo, nagka-dengue ka na ba before? Kasi etong nag-positive sa'yo, sasabihin, ay, Dok, wala naman po. Hindi naman ako nagka-dengue. So, that's the reason why na-underdiagnose minsan ang dengue after the storm. Kasi, akala nila, simpleng trangkaso lang. So, hindi nagpapacheck up. So, hindi Nalagpasan nag-work up. nila. Yes, nalagpasan nila. Pero, malas lang kung ang strain ng dengue ay pangit, no, na napunta Matapang. sa'yo. Pagka-pangit, automatic yan, pupunta agad yan kasi nagbi-bleed, or nagra-rashes, nagsusuka, or nagdudugo yung patient. So, yun talaga, ma-check mo na, okay, dengue na yan. Now, pag na-news na yan na, okay, dito sa certain area na to, may tumataas na ang case ng dengue, lahat yan, matatakot na pag automatic, pag may lagnat, magpapacheck up na right away. Pero, doktora, hindi kaya dahil nami-misdiagnose itong mga sakit na to? Kasi pag kunyari ba, nagpunta ka sa health center at karamihan naman ng tao na pupunta una doon sa health center natin, may lagnat ako, kunyari 2 araw ko lang, bibigay talaga ng Biogesic. Yung dengue, di ba nakikita yan sa mga blood test? Hindi ka naman kaagad siguro papa-test ng blood ng barangay health center doctor. Yes, oo. Pero most of the time kasi, ang dengue, hindi nakikita agad sa CBC, simpleng CBC lang, no? Kasi okay. kung 1 to 2 days pa lang yung lagnat mo, basically hindi mo pa makikita yan eh. Yung white blood cell mo, kasi most of the time white blood cell titingnan, platelet, hindi pa ganun ka-drastic yung pagbaba no? Usually in 4th day, in 5th day, dun mo minsan makikita na bumababa na yung white blood cell ng patient.
So, basically, pag pupunta dyan, pina-CBC mo, maganda pa yung CBC niya. So, Akala mo okay akala lang. lang simpleng trangkaso lang. Pero, iba kasi ang kit, sir, no, ng pag-test for dengue. Meron kaming NS1, IgG, IgM, no? Yes. So, yung kit na yon is to specific with the dengue na pag tinest mo, kung ang NS1 nag-positive or ang IgM nag-positive, so let me just, i-reiterate or i-explain ko lang. Ang NS1 kasi, it's the test for the dengue. Pag nag-positive yon, automatic yan. Ang lagnat mo is related with dengue. Dengue, okay. Ang IgM naman is the Bacteria ba? actually it's a test din, no, na antigen for the dengue, na pag nag-positive yon yung IgM, ibig sabihin nun, yung fever mo pa na to is somewhat related dito sa dengue na to. Dengue. But how is it applied? Paano ginagamit? Sabi mo, kit. Is Kit that siya, oo. kit yan na binibigay o nabibili mo na is it one kit per patient? Na Yes, mo? one kit per patient And how is siya. it used? Paano mo Depende nalaman kung sa positive kit na gagamitan natin, no. Merong iba na serum, merong iba na blood. When we say serum, they will extract a blood, tapos ilalagay yun sa isang tube, isi-spin nila hanggang sa ma-separate yung blood doon sa parang serum, no. May nabibili na niyan, doktora. May nabibili naman po. But Okay. of course, we have to check na dapat it Tama. pass the quality, no, standard dito sa atin, no. Okay. So, Yung blood naman? Yung blood naman, ipiprick mo lang siya, tapos idadrop mo siya doon. Parang yung COVID, di ba? Parang COVID siya, no? Oo, na antigen. Pero yan ba, doktora, is it given by the Department of Health sa mga health center? Well, I think Or hospital. hindi pa. Sa hospital kasi, usually binibili yan, no? Lalo na sa mga private hospitals. Pero sa health center, wala akong nakikita pa na dinidisseminate ng Department of Doktora, yung sabi mo, di ba, yung NS1, okay, may fever ka, positive with dengue. IgM, currently, yung sakit mo na fever related to dengue. Dengue, Yung yes. IgG, Previous yon. So, hindi siya related. Yes, so that's previous infection. Oo. Okay, naalala mo ng COVID, sinasabi nila, bakit IgG? Ibig sabihin, tapos na. Tapos na, At yes. meron kang, Dapat IgM. parang gano'n. Yes, oo. So, yung pala yun. So, ito, mabibili to sa mga, you don't need yung prescription para pumunta ka sa butika. Actually, bibili ka. wala siya sa butika, sir, wala. no? You cannot buy it sa mga butika kasi hindi naman siya tulad nung antigen kit na eventually naging available siya sa Yes, butika. yes. We cannot buy it there. So, usually, wala pa kasi kahit saan, sir, no? Usually, ang kit na yun is only available in the hospitals. Pwede mong bilhin sa hospital. Well, kung I'm not sure kung nagbebenta ang hospital, but usually we have to perform it doon sa hospital kasi yung medical technologists are the one to perform that, Okay, no? Kasi okay. sila yung mga expert on how to do that. Doktora, is there a kit for leptospirosis? Wala. Wala pa pong kit talaga kasi number one, well, ang ideal kasi dapat talaga culture and sensitivity. Pero may mga iba pong test, no, like for example, leptomat, no, pero hindi lahat ng hospital available yon. But as to the kit na wala pa pong In available. relation to tanong ni Kong Ricky, di ba may blood test? Yes, oo. Wala bang indication dun sa mga test mo dun na, teka lang, Positive to. medyo may viral infection ka? Okay. When it comes to, kasi pag halimbawa, okay, ang patient pupunta sa atin, no? Very important. Ang blood or ang mga laboratory tests are just to confirm our suspicion, no? So, halimbawa, itong patient pupunta sa'yo, may history ng wading sa flat, nilalagnat, titingnan namin ngayon ang CBC, medyo mababa ang platelet, medyo mataas or mababa ang white blood cell ng patient, or mataas ang white blood cell ng patient, kasi most of the time, ganun, no? Baka suspetsya na natin baka lepto na ito. Okay. So, suspetsya pa lang. So, ano ang iba nating test para ma-check pa natin? Of course, we have to check the liver enzyme, urinalysis, creatinine, titingnan natin yan, no? Kasi most of the time sa urinalysis, pag tiningnan mo, baka parang may UTI din siya, no? Mataas ang pus cells,
Pero ang creatinine medyo tumataas na, no? Liver enzyme medyo tumataas Bakit nahihirapan umihi yung mga may lepto? Kasi tawag natin doon, sir, is acute kidney injury kasi naa-attack ng leptospirosis yung kidney. So nagkakaroon ng transtubular na damage po, no? Yung kidneys natin. So hindi nakaka-filter ng mabuti ang kidneys natin. So tataas ang creatinine ngayon. So hindi siya makakaihi. Yan ba? Hindi ka makaihi dahil yung tube mo labasan ng ihi ay barado? Or hindi ka nagpo-produce ng ihi? Hindi. Actually, hindi kasi nakaka-produce ng ihi because ang tubes doon sa loob ng kidney hindi nagfi-filter, hindi siya nagfa-function. Hindi siya gumagana. So, hindi walang- siya walang gumagana. Walang fluid doon. So nagre-retain ka ng fluid ngayon. So some of the patients magmamanas yan. Di ba kaya pagka yung may mga kidney problem, di ba, nagdadialysis, tinutulungan nila yung kidney. Yes, Tapos minsan, may parang pouch na yung doon na yung tubig. Depende kasi, sir, no? Meron tayong peritoneal dialysis, meron din tayong hemodialysis. Okay. Ang hemodialysis, yun yung may mga fistula sa kamay. Okay. Yung may mga parang pouch dito na yun yung peritoneal. Sa peritoneum naman yun. Ano yun? The difference between the two is yung hemodialysis, kailangan mo ng isang machine. Okay. Okay. No? So you have to go to a dialysis center. Yung peritoneal dialysis, yun yung maglalagay magbubutas sa tiyan towards the peritoneum, no? Tapos parang plastic na may pressurized siya, oo. no? Tapos may fluid na ginagamit for exchange, no, para malinis. Pero we don't advise that, no? For patients with leptospirosis, we don't advise Kailangan that, talaga no? yung machine talaga. hemodialysis. Kasi maglalagay agad ng catheter dito, IJ catheter. May no? nakainuman ako niyan na may peritoneal, hindi nalalasing eh. Parang labas lang ng labas sa kloro yung Tapos, Pero, go ahead. Hindi, pina-flush out lang niya eh. Tapos iinom ulit. Di ba paano? Hindi nalalasing. Pero matagal ba yung dialysis yan? Like for example, emergency dialysis. Ilang oras yan? Okay, for emergency dialysis kasi, sir, no, it will start with usually 6 hours kasi pag sa 6 hours na yan kasi ayaw natin na bibiglain ng patient, no? So, short exposure muna, usually 2 hours lang, no? Para hindi mabigla ang katawan. And then after that, yung next, tawag natin doon initiation dialysis. Then after that, gradual na ipoprolong yung number of hours of dialysis ng patient para hindi totally mag-disequilibrium yung patient. Pero as to when, pag umihi naman ng patient, and for example, maganda na yung output niya, naka-recover na, and then pag tiningnan namin, lahat ng parameters are okay, then, and with the advice of the nephrologist, nasasabihin na okay na, pwede nang safe nang hindi mag-dialysis, then okay na. And usually, gaano katagal yan, Doctor? Case to case po, sir, no? Depende. Merong inaabot ng 1 week, merong inaabot ng 3 days, no, sa dialysis. Ganon. Okay. Depende po sa response ng isang patient. So, basta na agapan, hindi ganun ka... Yes, oo. Doktor, question lang ano yung SGPT? Yan yung sa liver enzyme na tinatawag, no? Okay. So, yun po yung isa sa mga parameter din na tinitingnan namin kung tumaas yung SGPT, ibig sabihin baka nagkakaroon ng liver problem yung So, patient. pagka umiinom ka, mataas ang SGPT mo. Umiinom ng alak po? Ng alak. Yes po, pwede po. Pwedeng tumaas siya. Kaya mataas SGPT natin. Pero we have also to check kasi alcohol can cause fatty liver and fatty liver can cause increase in SGPT and SGOT, no? So there are the liver enzymes. Pag halimbawa nagkakaroon ng problem si liver or acute injury, pwede din siyang tumaas. In patients with initially nagkakaroon ng beginning na liver cirrhosis or liver cancer, sa initial stage mataas din Pero sila. naman, doktora, wala pa akong kilala na walang fatty liver. Parang lahat ng kaibigan ko kilala ko may fatty liver. Ganun ba? Ba't masyado bang yun? Strict yung parameters nun? Actually, hindi naman. When it comes to SGPT, SGOT, no? Kasi marami naman, hindi lang siya specific when it comes to fatty liver. Anything with
liver injury, pwede siyang mag-cause ng pagtaas ng SGPT, SGOT. Pero kung above normal ka, okay lang yun. Hindi mo naman masama. It depends on how are we going to say above normal siya. Kung 1, 2, or 3 lang above the normal, okay lang. Pero kung 3 times elevated or 4 times Yan, elevated delikado na. from the upper limit, we're talking iba na. Yan Ibang ba, pag-usapan. doktora, nakikita sa blood test? Yung mga Oo. SGPT na yan? gano'n? Yes, sa blood chemistry. Ang isang ako parati mataas sa akin ever since, triglyceride. Sabi dahil daw sa kanin. Hindi naman po, no. It's part of the cholesterol actually, no, yung triglycerides, Triglyceride. no. So parang mabigat siya na part din ng cholesterol that is very harmful sa ating katawan. So pag hindi natin yan na-control, it can cause cardiovascular disease such as heart attack, stroke, and pancreatitis or pamamaga ng lapay. Pero saan nanggagaling yun? Sa pagkain ba yun? Sa pagkain pa rin po, or pwede din sa alak. Actually, alam mo, yung triglycerides na yan, kinausap ko yung doktor ko eh. Oh, mataas ka rin. Medyo mataas din ako. Sabi niya, wag ka lang kumain ng kanin. Oh, yun din sabi sa akin eh. Sabi Kanin ko, eh. kasi sa akin parang 200 plus yung akin eh. Sa kanya, hindi siya kumakain ng kanin, parang nasa 75 or 80. Sabi ko, Dok, meron bang ganyang klase? 75 or 80? Sabi niya, oo, ako. Hindi ako kumakain ng kanin. Pero sabi ko, paano naman yung tapa, yung longganisa, yung adobo, lahat yan. Siyempre, masarap kasama kanin. Ako si Mayor Ed Pamintuan. Ah. Chicharon. Tapos nagtatago pa siya. sa ilalim ng kotse niya. Kasi nga, pinagbabawalan siya. Nagchichicharon. Umabot sa point na talaga sinabi, hindi pwede, hinto mo yan. Yes. So, yeah. Ito, meron lang akong isang last na tanong Yes, kay yes, Doktora. Pag ikaw nagkaroon ka ng leptospirosis, ano ang natural progression, mag-uumpisa lagnat? Tapos ano ang mga organ na tatamaan yan bago talagang sabihin natin fatal na siya? Okay. Either of the organ na matatamaan, pwedeng maging fatal. Hindi Okay. na kailangan tatlo sila. No? Okay. So, again, pwedeng kidney. So una lalagdating ka. Una Susunod, hindi ka maiihi. Merong ibang patients na nakakaihi pero naninilaw. Okay. No? So, ibig sabihin, pwedeng liver ang nagiging problem. Merong iba nakakaihi, walang paninilaw, pero inuubo na, nagko-congest na pala. Okay. No? Cardio. Pulmonary. Lungs. Pero pwede din yung heart, no, magmamyocarditis or pamamaga ng puso. So, pwedeng mag-irregular ang tibok ng puso. So, fatal din yun, no? So, again, early catch, no? Para ma-avoid lang natin, sir. Kasi, again, there's no hard and fast rule na kailangan 2 organs muna bago maging fatal. Any of the organ system, major organ na magkaroon ng damage can cause fatal sa patient, no? So, kailangan makatch natin early yan, no? History of wading sa flood, plus fever, plus either 1 or 2, no? Pananakit ng body pains, abdominal pain, pagsusuka, or pamumula ng mata, or kahit paninilaw lang ng mata, initially, check agad yun, automatic yun. Oo. Okay. Well, Doktora, thank you so much sa lahat ng explanation mo. salamat, Alam mo, Doktora. nakikinig ako sa iyo talagang lahat. Ina-absorb ko. Walking encyclopedia siya. Oo, tsaka maganda mag-explain si Doktora eh. Naintindihan natin, and I'm sure naintindihan ng ating mga viewers. Thank you so much for this Thank you, sir. opportunity. Thank you. Maraming salamat, Doktora. And of course, pasalamat ng taong bayan. Inulit ko ay sinabi, Doktora, yung mga pag nagbabaha, naglalaro kayo sa baha, yung mga nagbababad, nako, hindi ho ganun pala yung explanation doon, yung bacteria, kakalat yan. Yes. And Kaya sa mga Malabuenos dyan, napakaganda na explanation ni Doktora. Up to 28 days, pwede ka pa rin tamaan leptospirosis. At sinasabi rin niya, ang mga prevention natin, may mga gamot na sinasabi, pero pinakamaganda, magpunta tayo sa ating Super Health Center at mga health center. Alam mo, meron tayo available na mga gamot dyan. nalulungkot lang ako dahil si Doktora is in, anong hospital niyo po, Doktora? Sa Las Piñas po, Las Piñas Doctors po. Las Piñas Doctors, ang layo sa atin eh. Di ba? Para, anyway, pwede naman natin tawagan si Doktora pagka may mga tanong tayo. Nagtuturo ba kayo, Doktora? Hindi po, sir, pero I'm into research, clinical Research. research. Yes. Kasi marami kaming natutunan sa inyo ni Mike. So si Doktora Austin Magno sa Las Piñas Doctors Hospital. Yes po. And thank you so much. Ilonggo po yan kababayan ko. Kaya matalino. Dr. Magno, thank you so much. Thank you, Maraming sir. Thank you, salamat. thank Maraming you. salamat.